Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Online Church Experience. Muli kayo po ay aking inaanyayahan sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ngayong araw, ang title ng ating pong mensahe is Israel, Our Prophetic Time Clock. Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol po sa Israel bilang atin pong orasan sa nalalapit na katapusan ng panahon. Matthew chapter 24, verse 32. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya ay malapit na. Nasa mga pintuan na. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Talatang 36. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Tingnan din po natin ang Lukas, Kabanatang 21, talatang 29 hanggang 36. At isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Kapag mayroon na silang mga dahon, ay nakikita mismo ninyo at nalalaman na malapit na ang tag-araw. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, nalalaman ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang saling lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. Talatang 34. Subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa labis na pagsasaya at paglalasing, at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag, sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Subalit maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao, sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong sandali, nais ko pong ipahayag sa inyo ang mga bagay na mangyayari sa ating kapanahunan. Noong nakaraang buwan ng September, ipinahayag po natin ang pag-aaral tungkol po sa end times. Ngayon, pag-uusapan po natin ang tungkol sa Israel, na ang Israel po ang sentro ng orasan, ng propesiya o kaganapan ng mga hula sa banal na kasulatan. Ngunit ang tanong ngayon pong umaga, ano po ang mga katiyakan na ang katapusan ay nalalapit na? What are the confirmations that the end is near? First, the blooming of the fig tree. It is what we call the parable of the fig tree. In Matthew 24, verse 32, Jesus said, "Now learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see all these things, know that it is near at the doors." Jesus said, learn the parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves. Now listen carefully. Here is the message behind the parable. When Jesus spoke of the appearance of the new leaves on the fig tree as a sign that summer is near,
He was actually referring to the restoration of Israel. I repeat, when Jesus spoke of the appearance of the new leaves on the fig tree as a sign that summer is near, he was actually referring to the restoration of Israel and his imminent return. Hindi lamang po basta nangungusap ang Panginoong Jesucristo tungkol sa puno ng igos. Nung siya po ay magpahayag ng talinghaga tungkol po sa puno ng igos, na ito po ay nag-uusbong na. At tuwing summer po, ito ay nag-uusbong na. Ngunit meron po itong mensahe na nais ipaalam sa atin po. Sa pag-uusbong ng mga dahon ng puno ng igos, ito po yung kaganapan ng sinasabi ng Panginoon ng pag-usbong ng bansang Israel, ng pagtatatag ng bayang Israel at ng kanyang pagdating. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang bansang Israel sa loob ng ilang libong taon, wala siya sa kanyang bayang tinubuan. Nakakalat ang bansang Israel. So when Jesus said, when you see all these things, meaning the regathering of Israel in her own land, which is blooming or budding like a fig tree, then his return is near, even at the doors. Tandaan po natin, yung sinabi po ng Panginoong Jesucristo, kapag nakikita niyo ang lahat ng mga bagay nito, yung pag-usbong ng mga dahon sa puno ng igos, ito po ay kaganapan o katunayan ng pag-usbong ng bayang Israel sa kanyang lupang tinubuan. Remember this, the vine is the spiritual symbol of Israel. Ang puno po ng ubas ay spiritual na simbolo ng Israel. But the fig tree is the figurative symbol of Israel. Ang puno po ng igos, ito po yung matalinhagang simbolo o paglalarawan sa Israel. Sinabi po ng Hosea chapter 9 verse 10, it says, when I found Israel, sabi ng Panginoon, nang aking matagpuan ang Israel. Ito ay katulad ng ubas sa disyerto. When I saw your ancestors, nung aking makita ang inyong mga magulang, it was like seeing the early fruit on the fig tree. Ito ay katulad ng pagbubunga ng puno ng igos. Tandaan po natin ang kaganapan ng pag-usbong ng Israel sa kanyang bayang tinubuan. Take note of these fulfilled prophecies in Isaiah 66 verse 8. It says, who has ever heard of such things? Sino nakarinig ng ganitong mga bagay? Sino nakakita ng ganitong mga bagay? Ang isa bang bansa ay maaring ipanganak sa isang araw? Can a country be born in a day, or a nation be brought forth in a moment? Maari bang isang bansa ay maipanganak sa isang araw? Maari bang isang bansa ay sumulpot ng iglap? Sinabi po sa Ezekiel 37 verse 21, thus says the Lord God, sinabi ng Diyos na makapangyarihan, ng Panginoong Diyos. He said this word, surely I will take the children of Israel from among the nations, wherever they have gone, and will gather them from every side and bring them into their own land. Gaya po ng sinabi ni Propeta Isaias, maaari bang maipanganak ang isang bansa? Maaari bang umusbong ang isang bansa? Opo. Sapagat sinabi po ito ng Diyos. Sinabi po ng Panginoon na titipunin niya ang kanyang bayan, ang bayang Israel mula sa iba't ibang panig ng bansa, at pauuwiin niya sa kanyang
lupang tinubuan. So ito po yung kaganapan ng pag-uusbong ng mga dahon ng puno ng igos. Yung pag-usbong ng Israel, ng bansang Israel, sa kanyang lupang tinubuan. The regathering of Israel in her own land. Listen carefully. On May 14, 1948, David Ben-Gurion, the head of the Jewish Agency, proclaimed the establishment of the State of Israel. Praise the Lord. Noong May 14, 1948, naitatag, umusbong ang bansang Israel sa kanyang bayan, sa kanyang lupain na tinubuan. Ibinalik ng Diyos, itinatag ng Diyos ang bansang Israel sa kanyang bayan. Sa loob ng napakaraming taon, ang mga Israelita ay pakalat-kalat sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit dumating ang kaganapan ng hula sa kanila. The blooming of the fig tree. Ang pag-usbong ng mga dahon ng puno ng igos. Ang pagbabalik at pag-usbong ng Israel sa kanyang bayan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, noong May 14, 1948. And on June 7, 1967, Jerusalem was recaptured by Israel in a 6-day war against the Arab nations. Ang bansang Israel ay naitatag noong May 14, 1948, ngunit ang kanyang syudad na Jerusalem ay hindi kasama. Subalit noong June 7, 1967, na-capture muli ng Israel ang Jerusalem. Sa loob ng 6 na araw ng kanyang pakikipaglaban sa mga Arab nations. And on December 6, 2017, it was recognized in our history, U.S. President Donald Trump announced the recognition of Jerusalem as the capital of Israel. It happens to commemorate the Jubilee or 50 years of freedom in Jerusalem. Mga kaibigan, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, pag-aralan ninyo ang talinghaga ng puno ng igos. Ang kanyang pag-usbong o ang pag-usbong ng mga dahon nito. Ganon din naman ang pag-usbong ng bansang Israel sa kanyang bayan. Sinabi ng Panginoong Hesus, kapag nakita nyo ang mga bagay na ito, nalalapit na ang katapusan ng panahon at ang kanyang pagbabalik. In Luke chapter 21, verse 29 to 31, Jesus said, "Look at the fig tree." He speaks about Israel. And all the trees speaks about the Gentile nations. And Jesus said, when they are already budding or blooming, you see and know for yourselves that summer is now near. So you also, when you see these things happening, sinabi ng Panginoon, ganun din naman, kapag nakita nyo ang mga bagay nito na nangyayari, nalalaman ninyo na ang paghahari ng Diyos ay nalalapit na. You know that the kingdom of God is near. In this verse, Luke 21 verse 29, Jesus said, "Look at the fig tree." Kaya po ang ating pong prophetic time clock ay ang Israel.
Israel is the center of the whole world. Israel is the apple of God's eye. Jesus said, look at the fig tree in Israel and all the trees, not just the fig tree, not just the development or the establishment of Israel, but also the other trees, the Gentile nations. The development and the advancement of the Gentile nations against Israel. It says in Luke 21, verse 24, Jesus said, and Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Jerusalem will be trampled. Ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hintil, ng mga bansang hindi kumikilala sa Diyos, hanggang sa magkaroon ng kaganapan ang sinasabi ng hula sa banal na kasulatan, ng pagsapit ng kapanahunan ng mga hintil o mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Now, sino po ang mga hintil na ito na tinutukoy po rito? Who are these Gentile nations? First, these Gentile nations will attack Israel, they will invade Israel, and this will be the beginning of the Third World War. First is the king of the north, Russia. Second is the king of the east, China. Third is the king of the west, European nations. Then the king of the south, Islamic nations. These Gentile nations will attack and invade Israel. This will be the beginning of the Third World War. Pagsisimula ng isang napalaking digmaan. Sinabi sa Ezekiel chapter 38, these Gentile nations will attack Israel, headed by the king of the north, Russia, the king of the south, Islamic nations, headed by Persia or modern-day Iran, and the king of the west, headed by Germany, and in Revelation 16 verse 12, the king of the east, which is China. Now tayo po'y dumako po sa salita ng Panginoon dito po at atin pong tingnan kung paano po ito mangyayari. Ezekiel chapter 38, mula po sa ang salita ng Diyos sa wikang Tagalog, sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, anak ng tao, humarap ka sa lupain ng Magog. Magsalita ka laban kay Gog na pinuno ng Meshek at Tubal. Makinig po kayo mabuti. Ang Magog po ay lupain ng Russia. At ang Gog na tinutukoy po rito ay ang Russia mismo. Ang Meshek na tinutukoy rito at Tubal ay dalawang matinding syudad sa Russia. Meshek is Moscow and Tubal is Tobolsk, the conquering city. At sinabi po sa verse 3, sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Gog na pinuno ng Meshek at Tubal, kalabang kita. Sa ibang salita, Gog o Russia na pinuno ng Meshek o ng Moscow at ng Tubal or Tobolsk, sinabi ng Panginoon, kalabang kita. Talatang 4, paikutin kita at kakawitan ko ng kawil ang panga mo. Hihilahin kita kasama ang buong hukbo mo, ang iyong mga kabayo, armadong mga kabayo, at ang napakarami mong sundalo na may malalaki at maliliit na kalasag at may mga espada. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang bansang Russia ay mayroong pinakamagagandang uri ng kabayo at pinakamatinding panlaban ng sandata sa kapanahunan po natin ngayon. Talatang 5, sasama sa kanila, sasama sa Russia, ang mga sundalo ng Persia. Ang Persia po ay modern Iran ngayon.
Ethiopia at Libya na may mga kalasag at helmet. Kasama rin ang Gomer. Ang Gomer po ay ang modern day Germany at Bet Togarma, ito po yung Eastern Turkey, sa Hilaga at ang lahat ng sundalo nila. Maraming bansa ang sasama sa Russia upang atakihin, sakupin ang Israel sa ikatlong digmaang pandaigdig. At sinabi sa talatang 7, maghanda ka at ang lahat ng sundalo mo. Pamunuan mo sila sa pakikipagdigma, sapagkat darating ang araw na sasalakayin ninyo ang Israel, na sa mahabang panahon ay naging mapanglaw dahil nawasak sa digmaan. Tandaan po natin, ang Israel po ay naging mapanglaw sa napakahabang panahon dahil sa bunga ng mga digmaan na nangyari sa kanyang bayan. Pero muli itong itinayo at nakabalik na ang mga mamamayan nito mula sa mga bansa at namumuhay na ng payapa. Kaya nga po nung sinabi ng Panginoong Hesus, pag-aralan ninyo ang talinghaga ng puno ng igos. Ang igos po ay matalinghagang pagsasalarawan sa Israel. Ang pag-usbong ng Israel o ang pagbabalik ng Israel sa kanyang lupang tinubuan. Nakabalik na ang Israel noong May 14, 1948. Nang ito po ay inihula o sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, hindi pa nakakabalik ang Israel. Pero ito'y pinatunayan na sinabi ng Panginoon in Ezekiel 37 na babalik ang Israel sa kanyang bayan. And in Ezekiel 38, binabanggit ng banal na kasulatan na ang Israel ay nakabalik na. Nakabalik na ang mga mamamayan nito mula sa mga bansa o mula sa iba't ibang panig ng bansa at namumuhay na ng payapa. Talatang 9, ikaw at ang mga sundalo mo at ang mga sundalong kasama mong bansa ay sasalakay sa Israel na parang bagyo at paliligiran ninyo ito na parang pinaliligiran ng ulap. Sinabi pa ng Panginoong Diyos sa panahong iyon, magbabalak ka ng masama. Ang Russia ay magbabalak ng masama sa Israel. Sasabihin mong, sasalakayin ko ang Israel na ang mga bayan ay walang pader, pintuan o harang. At ang mga mamamayan ay payapang namumuhay at walang kinatatakutang panganib. Talatang 12, sasamsamin ko ang mga ari-arian ng mga lungsod na ito na dating mapanglaw. Kaya nga po, ang napakalaking bansang ito, na tinatawag na Russia, ay mayroong matinding paghahangad na sakupin ang Israel sapagkat hinahangad niya ang mga pag-aari ng bansang ito. Sinabi sa talatang 12, sasamsamin ko ang mga ari-arian ng mga lungsod na ito na dating mapanglaw. Yun ang nasa kalooban. Yun ang masamang balak ng Russia. Ngunit ngayon ay puno na ng tao mula sa iba't ibang bansa. Marami ang hayop nila at ari-arian. At itinuturing nila na pinakapangunahing bansa sa daigdig ang bansa nila. Tandaan po natin, kahit na po ang Israel ay isang maliit na bansa, isa siya sa first world na bansa. Nangungunang bansa sa ating mundo o sa ating daigdig. Talatang 13, pero sasabihin sa iyo ng taga-Sheba at Dedan. So ang mga taga-Sheba at Dedan ay magsasalita tungkol po sa Russia o sa Gog. Ang Sheba po, ito po ay lugar sa Ethiopia na kung saan sila po ay nakakakilala sa Panginoon. Ang Dedan po ay modern day Saudi Arabia. At ang mga kalakal ng mga bayan ng Tarshish, ang Tarshish po ay modern day Lebanon. At sasabihin nila, tinipon mo ba ang iyong mga sundalo para samsamin ang mga pilak at ginto ng mga taga-Israel? At sasamsamin mo rin ba ang kanilang mga hayop at ari-arian? Bakit nila sinabi ito? Sapagkat ang Sheba, na bahagi ng Ethiopia at Dedan o Saudi Arabia at Tarshish or Lebanon ay nakikipagkalakal
sa Israel. Kaya inong tanong nila, tinipuno ba ang iyong mga sundalo para samsamin ang mga bilak at ginto ng mga taga-Israel? Sasamsamin mo rin ba ang kanilang mga hayop at ari-arian? Tandaan po natin ang sinabi naman po ng Panginoon sa verse 18 ng Ezekiel 38. Ngunit Gog o Russia, sa araw na iyon ay ito ang mangyayari sa iyo. Kapag sinalakay mo na ang Israel, labis akong magagalit, sabi ng Panginoon. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. At sa tindi ng galit ko, isinusumpa kong yayanigin ko ng malakas na lindol ang lupain ng Israel. Ang lahat ng tao at lahat ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang at nasa tubig ay manginginig sa takot sa akin. Guguho ang mga bundok at burol at mawawasak ang mga pader. At ikaw, Gog o Russia, verse 21, ay ipapapatay ko roon sa aking mga bundok. At ang mga sundalo mo ay magpapatayan. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Kapag kinalaban, inatake, sinakop ng Russia, ng Germany, ng Ethiopia, ng Libya, at ng mga Islamic nations, ang bansang Israel, ang Diyos makikialam. Bakit po? Sapagkat ang Israel ay napakahalaga sa Diyos. Kaya po ang Israel, siya po yung ating prophetic time clock. Kapag nangyari ito, sinabi ng Panginoon, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Sinabi sa talatang 22, parurusahan kita, sabi ng Panginoon. At ang mga sundalo mo, pati ang mga bansang kasama mo, parurusahan ko kayo sa pamagitan ng salot at magpapatayan kayo sa isa't isa. Paulanan ko kayo ng yelong parang bato at ng nagniningas na asupre. Parang mga meteorites na manggagaling sa langit at ito ay tatama sa mga sundalo na makikipaglaban o makikipagdigma sa Israel sa panahon na ito. At mangyayari, dahil sa parusa ng Diyos sa kanila, sila ay magpapatayan. Dahil padadalan sila ng Panginoon ng mga salot. Talatang 23, sa gayitong paraan, ipapakita ko ang aking kapangyarihan at kabanalan sa lahat ng bansa at malalaman nila na ako ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, narito po tayo upang magmasid, magbantay sa kung ano man ang nagaganap sa bansang Israel. Bakit po? Sapagkat ang Israel ang ating prophetic time clock. At sinabi po sa Ezekiel 39 verse 1 to 12, sinabi kay Ezekiel ng Panginoon, anak ng tao, magsalita ka laban kay Gog, sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, magsalita ka laban sa Russia. Sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Gog o Russia, kalabang kita. Ikaw na pinuno ng Meshech, ng Moscow, at Tubal or Tobolsk. Talatang 2, paikutin kita at hilahin mula sa hilaga hanggang makarating ka sa bundok ng Israel. Pagkatapos, kukunin ko ang mga armas mo. Mamamatay ka at ang lahat ng sundalo mo, pati na ang mga bansang kasama mo roon sa bundok ng Israel. Tingnan po natin ang galit ng Panginoon na mangyayari sa Third World War na ito. Kukunin ng Panginoon ang mga armas ng mga Russian soldiers at ang kanyang mga soldiers ay mamamatay sa mga bundok na yon at sila magpapatayan kasama ng mga bansang sumapi sa kanila upang sakupin at atakihin ang Israel. Katulad po ng Libya, ng Germany, ng mga Islamic nations. At binanggit po rito, ipapakain ko ang mga bangkay ninyo sa iba't ibang uri ng ibong mandaragit at sa mababangis na hayop. Talatang 5, mamamatay kayo sa kapatagan dahil ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito.
Talatang 6, sinabi ng Panginoon, susunugin ko ang Magog. Ang Magog po ito ang lupain ng Gog, ng Russia. At ang mga katabi niyang bansa, katulad ng Turkey at ang mga iba pang bansa na umatake, kasamang umatake sa Israel. Susunugin ko ang Magog at ang mga katabi niyang bansa na malapit sa tabing dagat at kung saan namumuhay ng mapayapa ang mga mamamayan at malalaman nila na ako ang Panginoon. Talatang 7, ipapakilala ko sa mga mamamayan kong Israelita na banal ang pangalan ko. Purihin ng Diyos. Ihahayag ng Diyos. Ipapakilala ng Diyos sa kanyang mamamayan sa bansang Israel na banal ang kanyang pangalan. At sinabi ng Panginoon, hindi ko na papayagang lapastanganin ito. Ulitin ko po ang talatang 7. Ipapakilala ko sa mga mamamayan kong Israelita na banal ang pangalan ko at hindi ko na papayagang lapastanganin ito. At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel. Kaya po merong Diyos at ang Diyos na yan ay banal. Siya po ang Diyos ng Israel. At hindi niya na po papayagan na ang kanyang pangalan ay lapastanganin ng bawat bansa na kumakalaban sa bansang Israel. Talatang 8, sinasabi ko na darating ang araw na iyon. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Kapag dumating ng araw na iyon, titipunin ng mga mamamayan ng Israel na nakatira sa mga bayan ang mga sandata ninyong pandigma, ang malalaki at maliliit na kalasag, mga pana, palaso at sibat, at gagamitin nila itong panggatong sa loob ng 7 taon. Alam niyo po, si Propeta Ezekiel ay gumamit po ng mga pangkaraniwang sandata po rito. Ngunit ito po ay tumutukoy sa mga modern day weapons ng Russia na kukunin ng Israel at gagamitin ng Israel na panggatong sa loob ng 7 taon. Ito pong 7 taon na ito po yung Great Tribulation. Talatang 10, hindi na nila kailangan mangahoy pa sa mga parang o kagubatan dahil may mga sandata silang pandigma na gagawing panggatong. Sasamsaman din nila silang mga sumasamsam sa mga ari-arian nila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Talatang 11, sa panahong iyon, ililibing ko si Gog, sinabi ng Diyos. Ililibing ng Diyos ang Russia at ang napakarami niyang tauhan doon sa Israel. Sa lambak ng mga manlalakbay, sa gawing silangan ng dagat na patay. Kaya po ang dagat na patay o yung Dead Sea, ito po ay magiging libingan ng napakaraming sundalo ng Russia at ng mga bansang kumalaban at umatake sa Israel. Napakalawak ng libingang iyon kaya hindi na makakadaan doon ang mga naglalakbay at tatawagin itong lambak ng hukbo ni Gog. Tatawagin itong lambak ng hukbo ni Gog o ng Russia. Talatang 12, aabot ng 7 buwan. Tingnan po natin mabuti. Pakinggan po natin mabuti ang sinabi sa talatang 12. Aabot ng 7 buwan ang paglilibing sa kanila ng mga Israelita. Sa makatuwid, kahit na po maliit na bansa ang Israel sa pagdating ng Third World War, hindi siya magagapi, hindi siya matatalo. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay nakatingin, ang Diyos ay nakabantay sa Kanya, at ang Diyos ang magtatanggol sa Kanya. Kaya ang mga malalaking bansa, makapangyarihang bansa, na-atake at sasakop sa Israel, silang lahat ay mamamatay.
at ililibing sila sa dagat na patay o tinatawag na Dead Sea sa loob ng 7 buwan. 7 buwan, aabot ng 7 buwan ang paglilibing sa kanila ng mga Israelita. Wow! Aabot ng 7 buwan ang paglilibing sa kanila ng mga Israelita. Aabutin ng 7 buwan. Sa dami ng mga patay na galing sa Russia at sa iba't ibang bansa na kumalaban si Israel. Sa ganitong paraan ay malilinis ang lupain. Purihin ang Diyos. Alam niyo po, sinabi po sa Psalm 121 verse 4, ang ganitong mga salita, Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Narito, siya na nag-iingat sa Israel ay hindi umiidlip o natutulog man. Kaya po, ang Israel, siya po ang ating pong prophetic time clock. Sa panahon ng tribulation at sa panahon ng Great Tribulation. Kaya sabi po ng Panginoon, kapag nakikita ninyong umuusbong na ang mga dahon ng puno ng igos, ganun din naman ang pag-usbong, ang pagtatatag ng bansang Israel. At kapag nakita nyo ito, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ito po yung unang katiyakan. The first confirmation that the end is near. The blooming of the fig tree. Or the blooming of Israel. The people of God. And second, the blessing to the generation that was born when Israel was established. Ang pagpapala ng henerasyon na ipinanganak mula nang maitatag ang bansang Israel noong May 14, 1948 at ang establishment o recapturing ng Jerusalem noong June 7, 1967. Jesus said in Matthew 24, verse 34, Assuredly, I repeat, assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Hesus, ang henerasyong ito ay hindi lilipas hanggat hindi nangyayari ang mga bagay nito. At muli nga itong inulit sa Luke 21 verse 32. Jesus said, Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. Ang henerasyon na ito ay hindi lilipas hanggat hindi nangyayari o nagaganap ang mga bagay na ito. Jesus said, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Now listen carefully. The word generation in this verse, in Greek is genea. It means the people born and living at the same time. Yun po ibig sabihin ng generation. Mga taong ipinanganak at nabubuhay sa panahong yun. So what generation is he referring to? Kaninong generation tumutukoy ang Panginoong Hesukristo? Alam po ninyo sa iba't ibang kapanahunan, bawat generation, may mga tao nagsasabing, ito yung generation na tinutukoy ng Panginoon. Hindi po. Jesus is referring to the generation in the context of which He just spoke. Ang tinutukoy ni Jesus na henerasyon na hindi lilipas ay tumutukoy doon sa kung ano man yung kanyang sinabi. Na kanyang sinabi, pag-aralan ninyo ang pag-usbong ng mga dahon sa puno ng igos. Ito po ay tumutukoy sa bansang Israel. Ito po ay tumutukoy sa establishment o pagtatatag ng bansang Israel. May 14, 1948.
Sa mga tuwid, Jesus is talking about the generation that has been born and living at the same time when Israel was established as a nation. Ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na henerasyon ay yung mga taong ipinanganak nung maitatag ang bansang Israel. At kung may nabubuhay pa man sa panahon natin ngayon ng mga taong nakakita ng pagkakatatag ng Israel, marahil ang edad nila ngayon ay mga nasa 80 o 90 o 100. At nang sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, sa panahon na yon, from May 14, 1948 until today, hindi natin alam. May 14, 1948 at ngayon, 2020. So yung ipinanganak ng May 14, 1948 ay 72 years old. So ilang panahon na lang, nalalapit na po ang katapusan ng panahon. Dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lilipas ang henerasyon na ito. This generation will by no means pass away till all these things take place. So tayo po ay sakop ng henerasyon na ito. Kaya po, noong nakaraang buwan, pinag-usapan po natin ang end times. Signs of the end of the age. We talk about the rapture. And we should be ready for the day of the Lord. Maging handa po tayo sa pagdating ng Panginoon. At atin po kayong pinag-uusapan ng Israel. Siya po yung prophetic time clock po natin. Yung blooming of the fig tree, the figurative symbol of Israel. And second, the blessing to the generation that was born when Israel was established. So ito po yung pagpapala sa henerasyon na ito. We are part of this generation na makikita po natin at mararanasan po natin ang pagdating ng Panginoon. In Matthew 24 verse 35, Jesus said, "Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away." Langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Binanggit ito muli sa Luke 21 verse 33. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mga kaibigan, mga kapatid, bakit po natin ito pinag-uusapan? Bakit po tayo tumitingin sa Israel bilang ating prophetic time clock? Sapagkat po, ang Israel ay bayan ng Diyos. Sa Israel, ipinanganak ang tagapagligtas. Ang Israel po, ang sentro ng paningin ng Diyos. At sa Israel din po, darating o makikita ang Antikristo. Kaya po, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ngayon upang tayo po ay magkaroon ng kaalaman. At hindi lamang kaalaman, na tayo rin po ay maganda. Ngayon po sa akin pong pagtatapos, ano po ang nararapat nating gawin? Ang Israel po na-establish na bilang isang bansa. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagpapala sa henerasyon na kung saan ang Israel ay naitatag. Ano po ang dapat natin gawin? Una po, na binabanggit sa Luke 21 verse 34 to 36. Dalawang bagay. Mag-ingat po tayo.
sa paraan ng ating pamumuhay. Sinabi po ng Lucas, Kabanatang 21, talatang 34. Mag-ingat kayo na huwag kayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ang inyong pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay na ito. Opo, may mga pagsasaya na maaaring dumating at maaaring matuon ng ating kaisipan, ang ating puso sa labis na pagsasaya. Sapagkat tayo po ay nasa buwan na ng Oktubre, sa susunod na buwan ay November, and then December, magkakaroon ng matinding pagsasaya ang mga tao. Tandaan po natin, sa oras na mga tao nagkakasayahan, nagiinuman, nagkakainan, nag-aasawahan, sa panahon ni Noah, biglang dumating ang napakalakas na bagyo o unos at dilubyo, at ang nakaligtas lamang ay ang pamilya ni Noah. Ganon din po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon din po ang pagtatapos ng panahong ito. Ang tinutukoy ko po na panahon ay ang panahon na kung saan ang mga mananampalataya ay kabilang sa iglesia o sa church. I'm talking about the end of the church age. Mag-ingat po tayo na huwag tayong malulong sa labis na pagsasaya, paglalasing at matuon ng ating pag-iisip sa mga alalahanin sa buhay nito. Kung hindi, ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Mag-ingat po tayo. Pangalawa, maging handa po tayo sa lahat ng oras. Sinabi sa talatang 36, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Ano po ibig sabihin nito na makatayo kayo sa harap ng anak ng tao? Ibig sabihin, makatayo po tayo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo na wala tayong ikakahiya. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang makakatayo lamang sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga taong nag-ingat ng kanilang sarili. Na hindi po sila nagpakalulong sa labis na kasiyahan ng mundo ito, sa labis na paglalasing. Sila po yung mga taong namuhay sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, ang makakatayo lamang sa Panginoong Jesucristo ay ang mga taong sumampalataya sa Kanya. Mga taong tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At ang pagkakataon na ito ay patuloy po nating ibinibigay sa bawat isa na nakakarinig ng tinig na ito sa aking mga kaibigan, kakilala, kamag-anakan, kababata, kaklase, kapitbahay. Ang pagkakataon na ito ay binibigay po sa atin na habang namumuhay po tayo sa mundong ito, habang hindi pa dumarating ang katapusan ng panahon, habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo, mamuhay na po tayo para sa Kanya upang tayo po'y makatayo sa Kanyang harapan. Paano po yun? Tanggapin natin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. At tumalikod po tayo sa ating mga kasalanan. Sumampalataya po tayo sa Kanya na Siya ating pag-asa. Si Jesucristo lamang ang ating kaligtasan. Wala na pong iba. Si Jesucristo lamang ang namatay para sa iyong mga kasalanan at sa aking mga kasalanan. Ang kailangan lamang natin gawin, sumampalataya tayo sa Kanya at tumalikod tayo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Na ikaw ay namatay para sa akin. Tumagas ang iyong banal na dugo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso, ang aking
isipan, aking kalooban. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tulungan mo ako mabuhay at maglingkod sa iyo. At tulungan mo ako, Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-aralan ko po ang banal na kasulatan. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga kaibigan, bakit po natin ginagawa yan? Kung hindi mo pa tinanggap sa Panginoong Hesus, dapat mo siyang tanggapin at dapat kang mabuhay at maglingkod sa Kanya upang ikaw ay makatayo sa Kanyang harapan pagdating niya. Pangalawa, nais ko pong mangusap sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Meron pong sinabi sa Proverbs chapter 27 verse 18. It says, "Whoever keeps the fig tree will eat its fruit. So he who waits on his master will be honored." Siya po na nag-aalaga o nag-iingat ng puno ng igos ay kakain ng bunga niyon. Ano po ibig sabihin? Tayo po na nag-iingat, nagbabantay at nananalangin sa bansang Israel ay pagpapalain ng Panginoon. At pararangalan ang nagbabantay sa kanyang Panginoon. Pararangalan ng Diyos, mga kapatid, ang mga nagbabantay, nag-iingat at naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Meron pong reward. Kaya mga kapatid, ang aking panawagan sa inyo, sa panahon na ito na mataas ang mga pagsubok na kinakaharap po natin, matindi ang krisis na kinakaharap natin, matindi yung laban po natin, matindi ang mga pagsubok, matindi ang mga suliranin at mga problema sa panahon na ito. Mag-ingat po tayo. Maging mapagbantay po tayo. Hintayin po natin ang dakilang araw ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay kasama sa binabanggit ng Panginoong Jesucristo na henerasyon. Mga ipinanganak sa panahon na naitatag ang bansang Israel sa kanyang lupang tinutukan. May 14, 1948, sinabi ng Panginoon, hindi lilipas ang henerasyon na ito na hindi nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya po, mayroon tayong pagpapala. Panghawakan po natin ito at mamuhay po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At kung may mga bagay na gumugulo sa inyong isipan at may mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kalituhan, sumunod lang po tayo sa sinasabi ng Panginoong Hesus at ng banal na kasulatan at mamuhay tayo para sa Kanya. Manalangin po tayo. Sundan niyo po ako sa panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, maraming salamat. Dahil kasama po ako sa henerasyon na binabanggit mo po, na hindi lilipas ang henerasyon na ito hanggat hindi nangyayari ang mga sinabi mo. Panginoong Hesus, pagkalooban mo ako na matuwid na puso, malinis na kaisipan, mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo akong maging mapagbantay. Tulungan mo akong patuloy na manalangin, maging mapagpigil sa kasalanan at sa mga tukso ng mundong ito. Pangunahan mo ako ng iyong banal na Espiritu na mamuhay po ako sa kabanalan. Marami pong salamat, Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat sa ating pong pag-aaral na ito ng mabuting balita. Ito po ang mabuting balita na aking dinadala po sa inyo. Pag-aralan po nating mabuti ang mga tiyak na mga tanda, ang mga katiyakan ng pagtatapos ng panahong ito.
Ngayon sandali, nais kang manalangin sa bawat isang may sakit, may karamdaman. Naniniwala po tayo na ang Panginoon ay manggagamot po natin. Ang Diyos ay atin pong manggagamot. Ano man po ang sakit at karamdaman ng bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob ng Diyos sa iyo ang kagalingan. Bawat isa na mayroong sakit o may lagnat o infected ng virus, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ipagkaloob sa iyo ng banal na Espiritu ang kagalingan. Alisin ang karamdaman at sakit sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Malusaw ang mga bukol sa iyong katawan. Matanggal ang cancer sa pangalan ng Panginoong Hesus. Matanggal ang leukemia o anumang mga karamdaman na nasa iyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ipagkaloob sa iyo, tanggapin mo ang kagalingan. I declare the healing that comes from the hands of God, from the hands of Jesus Christ, upon your life, upon your family, in Jesus' name. At ikaw na nalulungkot, pagkalooban ka ng kagalakan ng ating Panginoong Yesu Cristo. At ikaw na nahihirapan ngayon sa mga gastusin, pagkalooban ka ng Panginoon ng kaginhawaan ng puso, kaginhawaan ng buhay. Pagpalain ka ng Diyos. Ang Diyos ay magliwanag sa iyong buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay manahan sa iyo. Ang kaginhawaan ng Diyos ay manahan sa iyo sa bawat isa. Tanggapin ninyo ang kapayapaan. Tanggapin ninyo ang kaginhawaan ng buhay. Tanggapin ninyo ang katiwasayan at kagalakan ng buhay mula sa ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig ng Diyos manahan sa inyo. Ang biyaya ng Panginoon ay sumagana sa inyo. At ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay manahan sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, pagpalain po kayo ng Diyos. Mabuhay po